Hi everyone! Welcome to our YouTube channel Research Ready and Student Matters Hub by Doclin. Para sa mga bago sa ating YouTube channel, I want to introduce myself. I am Doclin and I can help you in your research journey, lalo na yung mga new researchers na meron tayo, yung mga senior high school students natin na nagre-research, ganun din yung sa college at ganun din yung nasa graduate school. I am pretty sure na yung mga lesson videos na na-post na natin in our YouTube channel will help you in your research journey. You can also write your comments in our comment section if you have question about research so that I can answer and I can help you in your research journey. Ang lesson video natin ngayon ay paano namin ipe-present or i-discuss ang research design ng aming paper sa loob ng aming thesis, okay, or master's thesis. Ang i-discuss ko ay hindi ito yung konteksto ng mga research article na nababasa ninyo kasi merong ibang format yun. Ang i-discuss ko ay kung paano nyo i-discuss or ilagay ang discussion ng inyong research design dun sa inyong mga thesis o mga research paper, but not again on scholarly articles that are published online. Okay? That is very clear. Now, ano ang kailangan namin unang ilagay, ma'am, dun sa aming research design? Minsan, ang title nito sa inyong thesis ay research methods. Yung iba naman, research design and methodology. So, ano specifically, ma'am, ang aming ilalagay na discussion? So, bibigyan ko kayo ng very specific examples para makabuo na kayo ng discussion sa inyong research design. So, una, ang kailangan nating ilagay ay yung general objectives ng iyong research. Ano ba ang objectives ng research mo? So, paano namin ito ilalagay, ma'am, sa loob ng aming paper? So, magbigay tayo ng example. So, yung objective statement mo sa iyong research, dapat ito ay very clear. No? Yung objective or yung purpose ng iyong research, dapat naka-reflect dun sa iyong research design. Example, ito yung objective mo. The objective of this study is to investigate the impact of digital learning tools on student engagement and academic performance in high school settings. So, very clear dito sa iyong objective na ito ay experimental research. Now, ano ba yung importansya? Ba't natin kailangan i-reflect itong objectives ng study mo? Kasi, ini-explain niya bakit importante yung iyong study. Dinidiscuss niya rin, ano ba yung relevance nitong study na to sa specific field? Ano ba yung kanyang potential benefits? Or, paano niya may address yung mga existing research gap na meron dito sa field na ito or dun sa topic na pinag-uusapan? You have to specify really your objective so that yung reader mo malaman para saan ba itong research mo at makikita rin nila kung yung approach, yung design at yung data collection methods and analysis mo ay tama rin ba or ay nagfi-fit dun sa objective ng iyong study. So that's number 1. Pangalawang kailangan mag-reflect sa iyong research design ay yung research approach. So, pag sinabi nating research approach, meron tayong tatlong common. One is quanti, the other one is quali, and the third one is the mixed methods approach. Minsan, yung mga ibang researchers, nilalagay pa nila yung kanilang mga philosophical views, no, para mai-anchor nila dun sa kanilang approach. Kung ikaw ay constructivist, syempre ikaw ay qualitative. Kapag ikaw ay post-positivist, ikaw ay quantitative. No? So, yun yung mga po pwedeng ilagay. Pero minsan may mga schools na hindi niya nire-require. Pero kung ikaw ay researcher at hindi naman ipinagbabawal ng school nyo, or okay lang naman sa panel members na i-discuss mo yung philosophical views mo, para sa akin okay lang. Pero, generally, number 1, general objective, ang content ng iyong research design. Pangalawa, ano yung iyong research approach. So, i-discuss pa natin at magbigay tayo ng example. So, yung approach mo kasi, dinidescribe niya yung overview, okay, ng iyong research na naka-anchor din syempre sa objective ng study mo. As I have mentioned, pwede itong quanti, quali, or mix, nakadepende ito sa research questions and objectives ng iyong study. So, as a researcher, dapat tama, no? Yung pagpili mo ng approach base sa iyong general objectives
at sa iyong research question. So, pwede kang tulungan dito ng iyong advisor kung medyo nalilito ka kung ano ba talaga ang iyong gagamitin. Example, sinabi natin, this study employs a mixed methods approach to provide a comprehensive analysis of the impact of digital learning tools. Quantitative data will be collected to measure academic performance, while qualitative data will be gathered to understand students' engagement levels. So, ang ginamit ng ating researcher dito ay mixed methods. Pero hindi pa natin alam, no, sa methodology kung anong type ng mixed methods, kasi dun sa design niya malalaman natin kung ano ang gagamitin niya. Pero ang very clear dito, ang gagamitin ng researcher ay mixed methods. Kasi gina-justify nito kung ang approach ba ay suitable dun sa iyong research objectives, tsaka sa iyong research questions. Isa pa, ang benefits ng didiscuss natin dito ay na-explain niya kung paano ba maikakandak ang research study na ito. So sa research design, kung na-discuss nyo na yung inyong general objective, na-discuss nyo na rin yung approach na gagamitin nyo, na ibinigay natin example kanina, ito ay mixed methods. Ngayon, pangatlo, i-discuss natin kung ano yung methodology or research design na gagamitin ng researcher. Now, kung ito ay mixed method, syempre, kailangan i-discuss mo yung dalawang design na gagamitin mo kasi meron kang quanti, tsaka quali. No, and specifically, kung i-discuss mo naman ang mixed methods approach dun sa diniscuss natin kanina, sabihin mo na rin kung anong type ng mixed methods research ang gagamitin mo. Whether ito ba ay explanatory sequential, exploratory sequential, or convergent. No, convergent mixed method. So, i-discuss mo na yun doon. Now, ano ba itong mga tatlong klase, ma'am, na sinasabi ninyo? Magkakaroon ako ng separate lesson videos para dito sa iba't ibang klase ng mixed methods. Pero yung iba't ibang klase ng design sa quanti at quali, nasa ating YouTube channel na. Para makita ninyo kung ano ba yung mga iba't ibang klase. As I mentioned, kapag mixed methods ka, sa data collection methods, meron tayong ginagamit. Ganon din sa quanti at quali. Ngayon, kung mixed methods ka, ganon din. Dapat meron kang specific design para sa quanti mo at meron kang specific design para sa iyong quali. No? So, dapat may specific na design na i-mention ang researcher sa kanyang papel kung ano yung gagamitin niya. Kung gumamit man siya ng mixed methods approach, ano yung design na gagamitin niya. Now, kung hindi ka naman gagamit ng mixed methods, kunyari, no? Hindi mo titignan yung example na binigay ko kanina. Ang gagamitin mo ay quanti, ganun din. I-discuss mo yung quantitative approach, i-discuss mo din yung qualitative approach kung yun yung gagamitin mo. Now, aside from discussing the approach, i-discuss mo rin yung specific design nila. So, kung quanti ang gagamitin mo ba ay descriptive? Anong type ng descriptive? It's a survey, causal comparative, correlational, or evaluative. Kapag experimental naman, would you choose true or experimental redesign? Through experimental design, anong specific na design na gagamitin mo? So, yun yung ilalagay mo dito sa research design. No? Para makita talaga ng reader at ng panel members mo na methodologically, alam mo kung ano yung ginawa mo or gagawin mo sa iyong research. So, magbigay tayo ng example. So, sa methodology, kailangan mong i-detail, once again, ang research design na gagamitin mo. So, specifically, ano ba ang kailangan mong gamitin dito sa iyong research na gagawin? Kung ang gagamitin mo ay mixed methods. So, example, the study will utilize quasi-experimental design to evaluate the effectiveness of digital learning tools. So, sabi niya dito, the design includes a pre-test and post-test to measure changes in academic performance compared with focus groups to gather qualitative feedback from students. So, very clear, sa kanya binigay na example, ang uunahin niya ay quanti. Tapos, magkakaroon siya ng qualitative. So, kapag ganun yung naging design class or my dear students or listeners, ito ay sequential explanatory. So, inuna niya yung quanti, tapos sinundan niya ng quali. So, specifically, ma'am, ano yung methodology or design niya na ginamit niya sa quanti? Experimental. Ang design niya talaga ay quasi-experimental. So, ba't quasi, ma'am?
Kung babalikan nyo yung mga lesson videos ko in the past, diniscuss ko yung quasi at saka yung true. Ang quasi-experimental design, specifically, there is non-random assignments ng iyong participants. Maaaring limited yung number of participants mo o kaya naman ethically or practically, hindi ka po pwedeng magkaroon ng random assignments ng participants mo. So, siguro yung researcher, sa ganitong pagkakataon, yun yung naisip niya na gawin, yung quasi-experimental design. Pero kung ako ang tatanungin, dapat yung researcher, i-discuss niya rin dito anong klase ng quasi-experimental design yung kanyang gagamitin. So ano ba yung mga klase, ma'am, ng quasi-experimental design? I have again lesson videos about this. Tapos, nagsabi siya dito na magagather siya ng qualitative feedback from students. So it means, after niyang maikonduct yung kanyang quanti, ay mag-i-interview naman siya ng kanyang mga the same participants. So pag mag-interview siya, syempre ito ay purposeful sampling. So maganda ito kasi na ipapakita ng researcher kung ano yung specific at appropriate design na ginamit niya dun sa kanyang study. So systematically nakakita ano na ngayon ang kanyang data collection and analysis. Anong method ang gagamitin niya? So meron na siyang objective, meron na siyang approach, meron na siyang design. Ngayon ang tanong, anong methods ang gagamitin? Ang methods ay dalawang klase naman yan na kailangan i-consider ng researcher. Yung data collection methods tsaka yung data analysis. Now, sa data collection methods, yung past lesson video ko na i-discuss ko sa inyo yung type ng data collection sa quanti at ganun din sa quali. No, ngayon, kung itong example na binigay natin ay mixed methods, mag-identify ka ng data collection mo para sa quanti, ganun din sa quali. So, kung ito yung bibigay nating examples at kinukuha niya yung pre-test at post-test, so po pwede tayong maglagay dito na ang data collection methods niya ay gagamit siya ng pre-test and post-test exam. Yun yung kanyang data collection method kasi experimental yung kanyang research. Ma'am, what will be the data collection for the qualitative? So sa qualitative naman, ang pwede niyang gamitin data collection method ay interview. No? So yun yung kailangan mong i-discuss. Nag-mix ka, meron kang quanti, meron kang quali, pero as a researcher, i-discuss mo ano specifically ang method na gagamitin mo sa data collection mo ng quanti at ganun din sa quali. Now sa analysis naman, so, paano namin ito i-discuss, ma'am? Meron kang quanti, tsaka meron ka ding quali. So, syempre, sa quantitative mo, numerically, gagamit ka ng statistics. Sa quali mo, gagamit ka ng thematic analysis or coding. Iyon naman yung tinatawag nating data collection analysis. So, magkaiba ang data collection methods sa data collection analysis. No? So, ito yung apat na bagay na present dun sa inyong research design. I'll repeat, una, yung general objective ng study nyo. Pangalawa, i-discuss nyo yung approach. Pangatlo, i-discuss nyo yung design or methodology, specifically base sa approach. At pang-apat, yung data collection methods base sa design or methodology na in-state nyo. Ngayon, kung gagamit kayo ng quanti at quali, kailangan i-discuss nyo specifically itong mga ito. That ends our lesson video on how are you going to present your research design inside your paper. No? So, yun yung mga components na dapat present sa inyong research design. Pero, magiging maliwanag lang ito sa inyo bilang isang researcher kung meron tayong knowledge. No, dun sa mga nasabi ko kanina, katulad ng approach, katulad din ng design, at katulad ng data collection methods and analysis. Magiging mas maliwanag at clear yung picture natin as a researcher, ano ba yung plano natin gawin do sa ating research. At malalaman natin kung tama ba yung ating sineselect na design, pati yung data collection methods base dun sa objective at research question ng ating study. So I hope na matapos na ninyo ang part ng research design ng inyong paper at nakatulong sa inyo ang lesson videos na ito. Please like, share, and subscribe our YouTube channel so para marami tayong matulungan pa na ibang researchers tungkol dun sa kanilang mga hinahanap pa para matapos ang kanilang research. Always remember, we unlock insights to empower your minds. Thanks for watching, everyone. See you on our next lesson video. Bye-bye!